Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 14 ang kumpirmadong patay dahil sa magkakasunod na pananalasa ng bagyong Butchoy at Karina na nagpalakas sa hanging habagat. Di pa kasama sa bilang na yan ang tripulanteng nasawi sa paglubog ng sinakyan niyang motor tanker sa Bataan. Dagdag sa pinangangambahan ng malawakang banta ng oil spill, lalo't may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil ang tanker. Nakatutok si Rafi Tima. Madilim pero tanaw sa kuwang ito ng Philippine Coast Guard ang unti-unting paglubog sa dagat ng isang motor tanker pasada 1:00 kaninang madaling araw. Nangyari yan sa may Lamao Point sa Limay, Bataan habang papunta sana ng Iloilo ang MT Terra Nova. Agad na rumisponde ang PCG para sagipin ang sakay nitong 17 tripulante pero 16 lang sa kanila ang nasagip at 4 rito ang kinailangang bigyan ng karagdagang tulong medikal. Ang isang nawawala, wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad kaninang hapon. Nagsagawa na rin ng aerial survey ang PCG bilang bahagi ng kanilang oil spill response operations. Lalo't may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil ang lumubog na tanker. Sa ngayon, may na-monitor ng oil spill 5.6 nautical miles sa silangang bahagi ng Lamao Point. Nakikipagtulungan na raw ang PCG sa mga oil spill response organizations para mapigilan ang pagkalat ng langis. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Camanava dahil sa pagsabay ng high tide. Sa isang ilog sa Malabon, isang bangkay ng lalaki ang lumutang. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Emil, samot-sari na nga ang mga problemang kaakibat ng ilang araw ng baha dito sa Camanava. Ang ilan sa ating mga kababayan, hindi na lamang yung pagkain at tubig ang pinoproblema, kundi pati na rin ang komunikasyon dahil lowbat na ang kanilang mga cellphone dahil ilang araw na ang walang kuryente. Ilang araw na ang baha dito sa Tanza, sa Navotas. Kaya naman ang mga nananatili sa lubog na bahay, kapos na raw ang supplies. Pagkain, syempre wala kaming mabilihan ng bigas eh. Sarado na yung mga tindahan. Dahil umaabot ng dibdib ang tubig sa ibang bahagi ng barangay, wala pa rin kuryente sa lugar. Kaya problemado ang marami na lowbat na ang cellphone. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa kamag-anak namin sa malayo para sana madalahan kami din ng tulong. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Tansa, sa Navotas at makikita po natin talagang lagana pa rin ang baha dito. Ang mga residente po dito, sumasakay sila ng bangka para makapunta sila doon sa palengke, doon sa kanilang mga patutunguhan, pauwi sa kanilang mga tahanan. Magkano po dyan ang sakay? Magkano po ang sakay? 30 lang po. 30. Kaya ang mga hindi makapangisda, pamamasada ng bangka ang pinagkakakitaan. Hindi ka pwede sa dagat, sir. Lalaki ng alon eh. Kaya dito kami ngayon sa mga baha. Makakuwala ng pambigas, pwede na. Ang mga nalubugang bahay, kanya-kanyang adjust. Si Ruel Ramos, inanod na gaming chair pa ang patungan ng kalan para lang makaluto ng pagkain. Makakain na rin po. Nagugutom na rin po kayo. Pagtawid buhay na yun. High tide kanina, kaya imbes na humupa ang baha, tumaas pa ang tubig. Sa katabing syudad ng Malabon, lubog pa rin sa tubig lalo na ang sentro nito. Mula sa area ng Palengke at Punduhan, pati na sa mga barangay Tanyong at magkatabing barangay Longos at Tunsuya. Gaya ng babaeng ito na sunong pa sa ulo ang kanyang bag para lang makauwi mula sa malayong biyahe. Galing pa pala kayo sa probinsya? Cebu. Galing pa Cebu? Dali lang. Ang lalaking ito naman sa baha ng Alakal. Sa baha, marami. Bakit po? Halos kasi yung mga ibang mga mayayaman, yung mga ibang plastic na tinatapon, hindi nila kinukuha. Ang mga karitong dating panghakot ng banyera ng isda, panghatid ngayon ng pasahero. Isinisiri ng ibang residente sa nasirang navigational gate sa kalapit na Navotas ang paglaki ng tubig. Kasi floodgate yun eh. Kukontrolin niyo yung high tide eh. Yung high tide, wala. Sinagasaan ng birds eh. Isang katawan ng lalaki naman ang nakitang lumulutang sa ilog sa barangay Tanyong. Agad siyang kinuha ng rescue team. Sa karating syudad naman na Valenzuela, kanya-kanyang linis ang mga residente sa mga lugar na humupa na ang baha.
Alam mo, Emil, dito sa kinaroroonan natin sa Malabon, ito yung kanilang main road, ito yung patungo doon sa kanilang City Hall at patungo sa kanilang ospital. Sa ngayon ay mataas pa rin yung tubig dito at actually, Emil, dito nga sa ating kalapit lamang dito, may isang ambulansya dito na hindi makatuloy. May mga sakay sila na mga napako, may mga na-injured. Hindi sila makatuloy dito kasi yung ambulansya ay mababa lamang at hindi kayang tawirin itong area na to. Mabagal yung pagbaba ng tubig at umaasa nga yung mga residente rito na itigil na yung pag-ulan para nga humupa na yung baha at kahit papaano ay unti-unting bumalik sa normal yung kanilang buhay dito sa Malabon. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagkanya-kanyang latag sa departure area ng NAIA ang mga pasaherong stranded at doon nagpalipas ng magdamag. Maki-update tayo roon sa live na pagtutok ni Mav Gonzalez. Mav? Maris, marami na naman ng pasahero ang stranded sa NAIA terminals dahil may 100 ulit yung mga canceled flights dahil pa rin sa bagyong Karina. Ang bakasyon sa Disneyland na uwi sa latag sa NAIA Terminal 3. Nakansila kasi ang flight ng pamilya ni Joy pa Hong Kong kanina at bukas pa sila makakaalis. Dito na po muna mag-stay. Hintay na lang po namin yung para bukas. Kasama pa kayong bata. Kaya nga po hirap po. Ay, kahapon pa po kami din eh. Kasama nilang stranded din sa NAIA 3 dahil sa bagyong Karina, si Nanay Kasuma na uuwi dapat sa General Santos City. Doon na kami sa baba. Maya-maya nawala. Wala na yun. Tapos sige namin pa tingnan yung aming yung ticket namin. Sabi nila kansilado na ang flight ninyo. Sabi ko saan naman kami pupunta? Iparebook nyo. Buti na lang at hindi pa umalis ang anak niyang naghatid sa airport. Kaya ngayon, heto't para silang nagpipiknik dito sa departure area kasama ng ibang pasaherong stranded. Yun ang mga bago kong friends. Madami sila. Kagabi, binila nila ako ng mga kape, tinapay, at saka yung donut. Hindi ako makatulog. Parang malamig at saka maingay. Ikaw kasi na may edad na, ayaw mo yung maingay. Ang mga OFW nakakapasok sa OFW Lounge kung saan mas komportable at may libreng pagkain. Pero ang ibang pasahero, kanya-kanyang latag ng karton sa departure area. Bumisita naman sa NAIA Terminal 1 si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak para tingnan ang lagay ng mga OFW na apektado ng flight cancellations. Meron ding Migrant Workers Assistance Center sa terminal para tumulong naman sa mga paalis na OFW. Sa huling flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIA, 144 flights ang kanselado ngayong araw. Kabilang dito ang Taipei flights ng KLM Royal Dutch Airlines, EVA Air, China Airlines at Cebu Pacific at Guangzhou flights ng Xiamen Air at Philippine Airlines. Marami ring kanseladong domestic flights. Maris, as of 4 p.m. naman ay nasa 153 na yung total canceled flights. Buong maghapon ay maayos naman yung lagay ng panahon dito sa NAIA area. Pero paalala pa rin po sa mga pasahero, i-check nyo sa airlines ninyo kung tuloy ang flight para hindi po masayang ang punta nyo sa airport. Maris? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Mismong mga nag-rescue ang kinailangang sagipin sa Marikina matapos tumaob ang kanilang bangka. Sa ngayon, pahirapan pa rin sa paglilinis sa naiwang putik ang mga residente. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Atom, kagabi umabot ng 20 meters ang water level dito sa Marikina River. Sa ngayon ay nasa slightly below 15 meters siya. Mataas pa rin yan. Pero dahil umatras na yung tubig baha, may mga residente na nagsimula ng maglinis ng kanilang mga bahay. Rescue! Rescue! Sa kasagsagan ng bagyo kagabi, muntik mauwi rin sa trahedya ang mismong rescue mission sa Marikina. Sa lakas ng agos ng tubig sa binahang kalsada sa boundary ng Barangay Santo Niño at Malanday, tumaob ang rescue boat sa kayang 8 rescuer at 6 sa nirescue nila. Palabas na po kami doon sa Eskinita. Nahirapan po kami kasi biglang lumakas nga po yung current ng tubig. Bumangga kami sa poste. Then eventually, pumasok na yung tubig, then tumaob na kami. Kaya ang mga nirescue nila kinailangang i-rescue uli kahit peligroso na. Hinabol kagad namin nung inagos kami.
Yun po yung unang kinuha namin. Inuna pa rin po namin yung safety nung ni-rescue natin. Kinilala sila at pinasalamatan ng City Hall kanina. Ilang buwan din ang ginugugol natin sa mga training para magawa nila ito. Yung interoperability ng bawat grupo ay napakahalaga. Sa gitna ng matinding pagbaha, nilikas maging ang isang sanggol na may sakit sa puso at nangangailangan ng ventilator. Nakakonfine na ang sanggol sa Amang Rodriguez Hospital. Marami naman sa mga binaha ang nagsimula ng mag-imis ng kanilang mga bahay. Walang kain at wala ring tulog pero tuloy ang paglinis ni Melda sa binahang tahanan. Sa totoo lang daw, mas madaling lumikas kaysa ibalik sa normal ang buhay. Sobrang hirap. Yung paghuhugas namin ng mga gamit, pagkain, paglalaba, mas madali yung pag-akyat, paglikas. Yung pagbabalik, ilang araw, 1 linggo, 2 linggo. Yung paglikas namin sa taas, oras lang yung ginawa namin. Habang hindi natatapos ang paglilinis, wala ring kita. Arawan ang sweldo ng anak na hindi pa makapasok sa trabaho, habang si Melda naman hindi pa makabalik sa pananahi na ikinabubuhay niya. Nananahi ako, walang kuryente. Tapos mabaha pa yung makina. Ang kapitbahay naman niyang si Dayan, tambak ang labahan at maruming gamit sa labas ng bahay. Dahil sabay-sabay ang paggamit ng tubig, humina na rin ang water pressure. Si Julie naman, kahit dustpan lang ang gamit, hindi tumitigil ang paglimas ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Kailangan wala kaming tutuluyan. Tulad ng manalasa ang Super Typhoon Ondoy noong 2009 at Typhoon Ulysses noong 2020, binalot uli ng putik ang Provident Village sa Marikina. Di lang mga bahay, kundi pati mga negosyo. Pero sa Barangay Tumana, dinumog ang tindahan ni Omar dahil binibenta na ng 50% off ang mga nabahang grocery items. Logi pa rin po, ma'am. At least meron may something. Kahit maliit lang babalik, okay lang yan po. Buong araw ang paghakot ng City Hall sa naipong basura para iwas sakit. Habang hindi pa tuluyang nalilinis ang kanilang mga bahay, marami pa ring sumisilong sa mga evacuation center na sinimulan ng bigyan ng ayuda ng DSWD. Mahalaga ang tulong mula sa national government at mga pribadong individual, lalo't kapos ang pondo ng lokal na pamahalaan. Talagang kapos dahil ang quick response ng Marikina ay less than 30 million lamang. At ito gagamitin para sa gamot, sa pagkain at sa rehabilitation. Kaya nga nakipag-ugnayan ang LGU ng Marikina sa national. So may mga lugar pa rin dito sa Marikina na wala pa rin kuryente. Ang sabi ng Meralco, hindi rin kasi basta-basta ang pagbalik ng supply. Kailangan pa rin kasi na i-check ng mga customers nila o ng mga residente yung mga nabahang electrical wires para iwas aksidente. Atom? Maraming salamat, Maki Pulido. Kamustahin naman natin ang lagay ng ginang na nanganak sa gitna ng pagbaha kahapon at ang mga pasaherong sakay ng bus na tumirik sa malalim na baha. Nakatutok si Mark Salazar. Kuha ang video na ito ng isa sa mga pasahero sa loob ng bus na sinuong ang malalim na baha at tumirik sa Araneta Avenue sa Barangay Tatalon sa Quezon City kahapon. May usok na! Balik ko na, kuya! Umabot hanggang tuhod ang tubig sa loob ng bus. Nakalahati ang nalubog. Ayon sa isang pasahero, may ilan daw na nakalabas sa bintana ng bus at lumangoy paalis. Maya-maya may dumating na mga residente at tinulungan silang makalabas. Saka sila isinakay sa bangka para ilikas. Inabot daw sila ng lagpas kalahating oras bago masagip sa bus. Buhay kami! Buhay kami! Ang tindi ng bahang dinanas ng maraming lugar sa Kamaynilaan, bakas sa basurang naiwan. Kita yan sa 10 feet na taas ng steel matting fence na ito na namumutiktik sa mga plastic. Nasa 15 feet naman ang punong ito na animoy nagbunga ng mga basura. Pero nasa mga inner road makikita ang pinsalang iniwan ng baha. Karamihan sa mga bahayan sa Don Pepe Street ay walang naisalbang gamit sa bilis daw ng pagtaas ng tubig bandang 6:00 ng umaga kahapon. Hindi nakala na ganun, tataas ng ganun. Malaundoy na nga, sir.
abala pa sila sa paglilinis ngayon kaya hindi pa raw naiisip kung paano babangon. Katulad nga po niya, magpapasok na sa Lunes yung mga bata. Yung pang isang iniisip namin dahil napektuhan nga dahil hindi kami makapabiyahe, makapamasada. Dahil naglilinis muna po kami. Motorsiklo ang pangunahing gamit sa hanap buhay ng mga taga Maria Clara at lahat sa kanila ay nalubog ng baha. Mabuti at may kapitbahay na magkukumpuni ng pinakamahalagang gamit para sa kanila. Bahala na sila, magkano ibibigay nila. Ito naman ang San Juan River na umapaw sa bahayan ng Barangay Talayan, Quezon City, bandang alas 6 ng umaga. Mga oras na nanganganak pa man din si Micaela Bravo. Kasi nung alas 4, sinabi ko na sa lola niya na masakit na yung tiyan, hindi wala pang baha doon. Sabi naman ng lola niya, wala pa daw. Kaya ayun, nung mga bandang alas 5, alas 6, doon na tumaas yung bahay, di na namin nadala. Kaya dyan na sa bahay ng anak. Maayos na ang lagay ni Micaela na nagpapagaling ngayon sa ospital kasama ang kanilang baby boy. Napapangalanan daw nilang David Esther. Kung sa panganganak sa baha ang kay Micaela, paglilikas naman ng burol ang laban kahapon ni Charlene. Hindi rin nila inasahan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa San Juan River. Wala pa pong baha, malapit nang pumunta. Nilikas na po namin. Binuhat po, dinala po dun. Alas 4 po ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis pa abroad si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya. Tiyempo sa pananalasa ng bagyong Karina at ng Habagat. Ayon sa ulat, lumipad pa Germany kahapon ng madaling araw ang bise, kanyang asawa, mga anak at ina. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na unfortunate o nakalulungkot na ang kanyang biyahe ay nataon kasabay ng bagyo. Personal trip daw ito kasama ang kanyang pamilya at may kaukulang permiso ang kanyang pag-alis. Nag-issue daw ang Office of the President and Travel Authority na may petsang July 9. Gayunpaman, lagi raw handa ang Disaster Operations Center ng OVP na tumulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ngayong araw na mahagi ang opisina ng pagkain sa mga disaster responders sa Barangay Manresa, Quezon City. May relief bags din para sa 300 pamilyang inilikas. Kanselado ang pagbubukas ng klase sa Lunes sa ilang paaralan ayon kay Education Secretary Sunny Angara. Maraming paaralan daw kasi ang kailangang ayusin at linisin dahil sa malawakang pagbaha. Bukas ilalabas ang listahan ng mga paaralang suspendido ang pasukan. Kung di kaya, di rin daw pipilitin ang mga paaralan sa mga nasalantang lugar na nagbukas ng klase sa Lunes. Sa General Trias, Cavite, nadakip ang 9 na suspect na sangkot umano sa voice phishing scam. Yan ang uri ng panluloko na gumagamit ng telepono para magdakaw ng pera sa bank accounts ng kanilang biktima. Nakatutok si June, Federasyon. Matapos ang 8 buwang pagmamanman at investigasyon, inaresto sa General Trias, Cavite kagabi ang 9 na suspect na sangkot umano sa voice phishing. Sa modus na yan, tinatawagan nila sa telepono ang mga biktima habang nagpapanggap ng mga taga-bangko na kaya umano i-convert sa cash ang kanilang credit card points. Para magawa raw yan ay kailangang ibigay ang one-time PIN na ipapadala sa kanila ng bangko. Pero ang PIN na yan, susi na pala para ma-access at malimas ang laman ng bank account ng tinatawagan. Ang mga arestado ay parte ng isang malaking sindikato at may mga mas mataas pa dito. At yun ay patuloy na hahanapin natin. Nakuha sa mga suspect ang mga cellphone at mga registered SIM na ginagamit umano nila sa voice phishing. Registered ang mga SIM pero hindi umano sa pangalan nila kundi sa mga naunang may-ari at binili sa halagang 100 hanggang 200 pesos. Bulto-bultong bank documents din umano ang nakita sa niraid na lugar ng mga suspect na binibili naman ng 100 piso kada isa. Dito umano kinukuha ng mga suspect ang numero ng kanilang bibiktimahin. Mga senior daw ang karaniwan nilang target. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na may kakuntsaba ang mga suspect sa loob ng bangko. Itong mga information na to ay mga bank information ito. So ang tanong, paano ito na-acquire ng mga tao na ito? And then we will be asking the banks. They should investigate also. Hindi dapat nila iaasa ito sa law enforcement. Sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group,
2021 pa raw nang simula mag-operate ang grupo. Ang kanilang kita kada buwan, tinatayang nasa 5 bilyong piso. Sasampahan ng PNP ng reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act ang mga nahuli. Pinag-aaralan din kung pwede ang kasong economic sabotage. Ano po masasabi niyo doon sa inaakusa sa inyo na involved daw kayo sa voice phishing? Gusto niyo po magkomento? Wala kaming nakuhang pahayag mula sa mga suspect. Mula Enero hanggang Nobyembre nung nakarang taon, 79 ang reklamong may kinalaman sa voice phishing ang nakarating sa PNP. Paulit-ulit po na sinasabi ng PNP Anti-Cybercrime Group na pero mga tumawag dyan o anything na they will get any personal information, wag nyo pong ibasta-basta ibibigay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Nakiisa ang ating Kapuso Navy Reservist gaya ni Dingdong Dantes sa pamimigay ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa Marikina. At hindi lang yan, bahagi rin ng nalikom na pera sa recent GMA Gala ay i-divert para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. May report si Lars Santiago. Suot ang kanilang uniforme bilang Navy Reservists. Dumating sina Dingdong Dantes, Rocco Nasino at Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez sa Malanday Elementary School sa Marikina para makatuwang ng GMA Kapuso Foundation sa pamimigay ng relief goods sa mga binaha dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Automatic na raw para kina Dingdong, Rocco at Beatrice ang tumulong sa mga ganitong pagkakataon. Ito yung mga bagay na ginagawa namin as reservists. One of the few things that we do as reservists, kaya kung saan mo may pangangailangan, ando kami, especially sa GMA Kapuso Foundation right now, dito po sa Marikina. Mukhang nakakapaghatid kami ng ngiti dito, so malaking bagay na yun para sa amin. Pero para makita yung sitwasyon nila dito, mas na ginaganahan kami na makatulong ngayon. Ako personally, as a Cebuana, personal ko naranasan ito in 2021 during Odette. So I know what it feels like. So nung tinawagan kami that our kababayan needs help, hindi talaga ako nagdalawang isip. Nagpunta rin si Nadong sa Barangay Tanyong upang maghatid ng tulong. Si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog, umaapaw ang nararamdamang tuwa at pagmamalaki. I'm very, very proud of all of them. Kasi alam mo, ang kasabihan ngayon, kindness is the new wealth. And it is very important na gamitin ang celebrity for charity. Lubos din ang pasasalamat ng GMA Kapuso Foundation dahil ang halagang nalikom sa nagdaang GMA Gala ay nagagamit ngayon bilang pantulong sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Nung nangyayari ito, si Ma'am Annette Gozon, she called up and she said, Ricky, i-divert na natin yung na-raise natin from the very successful GMA Gala nung Sabado. So, less than a week, i-divert daw para sa mga naapektuhan dito ng Bagyong Karina. Kumusta naman kaya ang karanasan ni Dingdong, Rocco at Beatrice sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan kahapon? Thank God, okay naman. Kaya nakakalungkot lang na may ibang hindi okay. Kaya sana matapos na ito para sa kanila as soon as possible. Okay naman, kami sa Antipolo okay naman, pero malakas ang hangin, pero hindi ako makababa. Hindi makababala ng tao para tumulong. So nakita ko talaga yung lumaragas ang Marikina River. We were just fortunate na medyo malayo kami sa area and mataas yung tinitirahan namin. Pero nakakaawa talaga yung mga naging affected. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras.